Dumating na rin ba sa punto na hindi ka nakakabayad ng sasakyan o hindi mo nababayaran ng motor mo? So nakaranas ka na rin ba ng mga pangharas o mga pananakot na sa tingin mo na magiging isang mabigat na alalahanin ito sa'yo? Kasi sinasabi nila hindi ka naman daw nagbabayad ng iyong utang. Kasi meron kang past due, hindi mo nababayaran. So, ang solusyon nila, dahil hindi ka nagbabayad, ipapakulong ka na lang. O kung gusto mo, para maayos ang problema mo, isurrender mo na yung sasakyan mo. So, ito mga karepo, no? Ito yung kwento ng ating isang nating follower. Pero siya, maliit na lang din po talaga ang kanyang utang, nasa 150,000 para dun sa sasakyan. So, practically, ito naman po ay ipipay off na niya. Kaso nga lang, ayaw ng kolektor o nung repo na magbayad siya. Ang gusto, isurrender muna. So, yun naman kondisyon nung repo man o kaya nung kolektor, ano? Pero sa nakikita ko, total ito naman na ipipay off, siguro better naman na tanggapin niya yung kanyang bayad. Kaso nga lang, nagbigay siya ng panahon kung kailan niya ito mababayaran, so hindi pumayag yung repo man. Hanggang sa lumipas ang isang linggo, pinadalan po siya ng email. Ngayon, ang in-email po sa kanya, ito po, basahin natin, parang ang nangyari, ang nag-email na nito ay isang taga-korte. No, hindi naman nagsasabi yung repo man na siya ba'y nag-email. Basta na lang may dumating sa kanyang ganito na ito na yung kanyang lubos na ikinabahala. Nag-aalala siya na baka makulong na siya at paano naman daw yung kanyang mga maiiwan na mahal sa buhay. Kasi siya ay breadwinner. Eto mga karepo, no, basahin lang natin para i-analyze natin kung totoo ba itong mga pinadala na ito na galing daw ng Republic of the Philippines National Capital Judicial Region. No? So ito, meron itong logo ng Regional Trial Court, Republic of the Philippines. No? Ngayon, meron itong title o kaya sinasabi rito, meron siyang civil case number 2024, sadya ko lang munang binura. Ngayon, meron daw siyang bench warrant of arrest. Eto, nakakatakot, di ba? Dahil sa pag-loan mo ng sasakyan, hindi ka nakabayad, na-issuean ka ng warrant of arrest. Tapos ayan, nakalagay 2, yung pangalan ng ating follower. So, syempre, binura ko muna. Ngayon, ito po ang nilalaman ng email o yung order. You are hereby commanded to be arrested and brought before the court in connection with the above captioned civil case. This bench warrant is issued due to your failure to file an answer and appeal at the scheduled hearing despite having been duly notified. The case concerned small claim action and allegation of estafa related to a loan contract. You are ordered to appeal before this court as soon as possible to address this matter in accordance with the law. Please be advised that the bench warrants remain valid for 3 days from the date of issuance. You must make your return within 3 days of receipt of this warrant. Failure to comply may result in continued validity of this warrant until your arrest. Kindly respond to this email with your updated contact number. Gustong-gusto lang talaga makuha din yung contact number niya. Pero buti meron siyang email, so dun siya na email, no, ng korte. Kuno.
Baba ko lang konti, ano? So, nakalagay dito, respectfully yours, attorney, clerk of court 2, regional trial court. So, may pirma yung judge, nakalagay din pangalan judge, binura ko lang din, pati yung taga-clerk of court. Okay. Magbibigay po ako sa inyo ng aking ano dito, ng comment, no, about this bench warrant of arrest. So, actually, tinawag ko ito dun sa contact natin dun sa bank. So, wala raw ganito, no? So, yung kanyang pagkakautang, actually, small balance na lang. So, pwede na sanang, siguro, for collection, ano na lang. Kaso nga lang, gusto talaga nung repo man, mahatak. Siyempre, hindi naman aamin yung repo man na siya nagpadala nito. Pero itong email na ito, parang sinasabi na nanggaling sa court, no? Meron ding email address na ginamit. Pero, for sure, ito ay fake, no? So, ano ba yung may bibigay kong comment dito? So, sinasabi po dito, bench warrant of arrest. Alam niyo po, pagka warrant of arrest, the usual po yan, may criminal case ka. So, paanong nangyari, no? Ito, no, kung titingnan natin, merong nakalagay civil case number. So, ibig sabihin, itong case na ipinail, kung meron man sa court, ito po ay civil case lang. No? So, wala pong kulong ang civil case. So, ito mga karepo, no? Ang aking comment dito, na sinasabi ritong may bench warrant of arrest, so ito po ay isang panlilin lang. Ito po ay hindi totoo at malinaw na pananakot. Nagresulta po ito ng parang sobrang stress nung nakatanggap. Actually, mga karepo, marami na po akong na-encounter na ganito. Pero yung mga pinadadala sa kanila, mga text, itong ganito na sistema, email, medyo ginandahan na nila. So, naglagay na sila ng sobrang panggagamit na ito sa korte natin. No? Actually, yung madalas nilang gamitin yung pagte-text. Pero pag tiningnan mo yung text, no, pag chinek mo yung mga number na nandoon, hindi po totoo, uncontactable. Dito lumalabas lang po, gusto lang nung nagparating ng email na ito, makuha yung kanyang number. Siyempre, kung siya ay natural, maibibigay niya yung number at tatawagan siya, ang tingin ko dito, mauuwi lang po ito dun sa paghahatak o yung voluntary surrender ng sasakyan. Pero ang totoo nito, hindi po totoo ito, yung ganitong mga email. So may kahalintulad po itong mga text ha, wag din po kayong basta-basta maniniwala. So ito, nung nakausap ko, halos gusto nang umiyak, no? Hindi na siya nakatulog ng mga ilang araw dahil nga sinasabi meron na siyang warrant of arrest. Mga karepo, no, chinek ko din yung pangalan na nakalagay kung sino yung attorney dun sa clerk of court. So yung pangalan mabilis lang pong makikita sa Google, no? Pero yung pangalan na yon ay taga Supreme Court po, yung attorney na yon. At yung judge naman po ay makikita mo dun sa Makati, no? So RTC Makati. So ibig sabihin magkahiwalay ito. Kaya kung ito ay taga clerk of court, dapat dun din sa Makati. So, ibig sabihin, yung mga nilagay na pangalan dito ng ating taga-korte, nakuha lang po sa Google. Actually, mga karepo, hindi na ito bago, no? Dahil meron din akong ginawang video na may kausap yung client, no? Pinadala sa akin nung kliyente na nagpakilalang attorney. So, nung chinek ko din sa Google yung attorney, naku po, sikat na attorney. Ha? So, kumukuha sila ng mga identity na ginagawang panakot. Pero yung attorney na kausap ng ating follower, nangihingi ng 25,000 lang. Di ba?
wala na raw kaso, wag na niyang intindihin. So yun, na-i-vlog po natin yun, no? By phone, kausap niya yung yung attorney kuno. Pero nung una, ang mga tumatrabaho sa kanya, mga repossessor. Hindi ko naman sinisiraan dito yung mga kasama nating repossessor, Meron din kasing ilan na tiwali. So, syempre, tayo naman sa tama lang. Kung sa tingin natin na ito sobrang panghaharas na, no? Oo, sabihin na natin may utang yung kliyente. Di pailan natin ng demanda, yung writ of replevin. Pero kung haharasin natin ito, na tipong yung iba halos gusto na nga magpakamatay na dahil sa problema, di ba? Ngayon, yung dinadanas nila ngayon na stress, kakaiba yun, dahil yung tipong makukulong ka. So ito mga karepo magbabasa rin ako ng mga ng mga comment ng ating mga viewers kasi totoo lang marami na ring magagaling tayong viewers So ayusin ko lang. So ito mga karepo ito yung trend nung nung usapan namin nung mga ito yung mga comment nung ating mga nung ating mga subscriber. Ayan sinasabi nga nila, wala namang ganito, boss. Mahuhusay talaga yung ibang collection agency. Ito sinasabi to ng ating follower, so ang tingin nila, collection agency. Sa tingin ko, medyo hindi rin yata siguro tinotolerate to ng mga agency. Diskarte ito ng mga tao o mga repossessor. So sabi naman itong isa, naguguluhan po ako sa estapa at small claims. Tas may bench warrant pero civil case. Totoo po yun. So, malabo talaga magkaroon ng bench warrant. Ng warrant of arrest. Kasi civil case nga lang po. Ano ba talaga kaso? Small claims o estapa? Ayun, nakikita mo naman doon sa headings kanina na nakalagay, civil case, May civil case number pa. Sabi naman itong isa nating karepo, kalokohan niyang warrant na yan. Maniwala ako kung criminal case yan. Ayan, marami nagre-react, So ito, isa pang medyo malupit-lupit mga karepo, Meron siyang comment, si Jelly Ann. Ito, baka iba-vlog ko din ito. Kasi ito yung mga ganito ng mga sample ng text na hindi rin totoo. Gumagamit din sila ng mga court na parang taga-korte, Sheriff office. Tapos may pangalan pa. So hindi po totoo ito. Yung meron siyang operation property closure, writ of garnishment. So hindi po totoo ito, So sasagutin ko to sa susunod na vlog. Ayan mga karepo sinasabi nitong isang follower natin na si Oliver Balmori, sabi niya fake daw. Ngayon ang comment niya, arrest warrant are served via personal service by authorities, not via email. Good job, boss Repo Man. Expose mo mga ganyang scare tactics. So tama naman, scare tactics talaga ito. So ang problema rito yung yung resulta ng scare tactics. Sige nga, gusto mo maka-recover, pero ang problema yung trauma na nararanasan ng ating mga ng ating mga follower. Pero siyempre sinasabi ko, pagka ganyan ang ano lang naman dyan, solusyon ay magbayad kayo, o kaya kung talagang di kaya, surrender na. Ito, sabi nitong isa, i-report sa court na ginagamit na panakot para makasuhan ang third party na nag-issue niyan. So, karepo, hindi naman nagpakilala ito na third party, So, ang pakilala nito, parang ang nag-email taga-court. Pero so, syempre alam naman natin na hindi ito gagawin ng taga-korte. So ayan mga karepo, nakita nyo rin naman yung mga comment ng ating mga followers, Alam na alam din nila na ito ay hindi totoo at isang form lang din ng pananakot. So sa mga nakakatanggap nito, hanggat maaari sana medyo padala nyo rin ako ng kopya, para iniipon ko lang para katibayan kasi ito ng
mga hindi maayos magtrabaho, no? So maaring magresulta kasi ito ng atake sa puso totoo lang. Actually, meron akong follower na ganun, no? Sa sobrang pananakot inatake yung kanyang nanay, patay. So merong iba kasi na talagang wala na sa ayos. Anyway, ito parang strategy rin ito na para ma-recover yung sasakyan dahil meron din naman talagang iba nagtatago. Kaso nga lang po ito po ay hindi po ito legal. So ito po ay hindi rin sinasang-ayunan ng bangko. At lalong hindi po papayag ang korte sa ganitong ginagamit sila sa pananakot. So mga karepo, ito binigay ko sa inyo itong mga information na ito ngayon para maging babala, para maging aware kayo na pag may natanggap kayong ganito, wag nyo ho itong paniwalaan. Bagkus, ayusin nyo po ang pagbabayad no sa bangko. Kung hanggat maaari, di sige, dahil ganyan kabastos yung kumakausap sa inyo, gumagawa ng ganyang pananakot, bastusin nyo na rin, diretso na ho kayo sa bangko, wag nyo nang kausapin. No? Yan naman po ay mare-resolve pagka nagbayad kayo, o kung di po kaya, hinihikayat ko po kayo na isurrender nyo na lang po sa bangko. Muli mga karepo, maraming salamat po sa inyong pag-antabay, maraming salamat po sa inyong suporta. Sa mga gustong mag-loan ng sasakyan na brand new at hindi na po kayo ma-approve, no, lagi na lang denied dahil may history kayo ng voluntary surrender, replibin, CMAP, private message nyo lang po ako, endorse ko po kayo. Meron tayong kaibigan na tumutulong sa atin para muli makabangon kayo sa buhay, kaya nyo na uling magkaroon ng sasakyan, tutulungan po tayo para magkaroon kayo ng approval. At least ito po ay 20% down payment, medyo mataas ang down payment, pero ito naman po talaga yung regular loan. At least bababa naman po yung inyong monthly amortization. Sa mga gusto rin mag-loan ng motor, marami pong previous si Repoman PH dahil sa suporta ng ating mga sponsors. Sa mga gustong magkaroon ng brand new, meron po tayong inaalok na pinakamababang interest rate sa market sa ngayon. Pwede rin po tayo na nag-endorse din po tayo ng mga sangla ORCR, ng OFW loan. Private message nyo lang po ako at endorse ko po kayo. So yun mga karepo, ingat lang po tayo sa pagkikipag-transact. Siguraduhin po natin na legit yung mga kausap natin para hindi tayo ma-scam, hindi tayo mapahamak, no? Maiwasan din natin na mag-alala dahil sa pananakot. Pwede nyo naman akong i-message. PM nyo po ako pag nakatanggap kayo ng mga ganitong klase ng pananakot para ma-confirm ko sa inyo na yan po ay hindi totoo. So magandang araw po mga karepo. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin.